Tara. Ito na yung obra ni Kurapin. Ayan. Ayan. Saan? Ang ganda. Laki niya. Ayan. O, diba? May pang shopping bag ka na. Gawa ni Yosipina. So, pwede siyang baliktarin. So, yan, cute. Cute like me. Charot. So, yan. O, diba? What do you think? Laki. So, ayan na siya. Papakita ko sa inyo, no. Nilagyan ko siya nung tag. Yun yung business name ko dito sa Norway. Meron akong tela. Tapos nilagyan ko siya. And then, so like this one, yung mga scrap lang siya. Yung mga tira-tirang tela ko. Tapos pinagdugtong-dugtong ko sila. Gumawa ko ng 4 na square. So, actually, I started doing it nung Sabado. Meron ako natapos na 3 long time ago. Nakagawa na ako ng cover sa kama actually nung isang set naman ng kulay. So, nagawa lang ako ng isa pa kasi supposed to be dapat 2 bag, tapos lalagyan ko lang ng lining. Pero pangit kasi yung hindi pino yung sa loob although matibay siya. So, ginawa ko na lang din siyang reversible na bag pero wala siyang pocket. Kasi kung pwede sanang you have to choose kung gusto mo ilabas yung pocket or nasa inside. So, pwede mong baliktarin yung bag. So, what I'm doing now is nagme-measure tayo ng yung strap. So, usually 30 cm yung haba dun sa shoulder. So, nilalagyan ko siya ng marker. Ayan. So, 2 strap yung gagawin natin. So, ito talagang mahaba siya kasi sinadya ko para at least ba yung maipapasok ko sa loob. Ayan. So, tapos mamarkeran din natin yan sa kabila. And then, yung pinaka-opening ng bag, so lalagyan natin yun din ng marker. So, itong mga tela na to, ito yung sobra ng mga ginawa kong scrunchies, headbands, parang mga bandana. So, tsaka mga bag din. So, sila yung mga tira-tira, tapos di ko sila tinatapon. So, actually, nakagawa na ako ng isang malaking cover sa bed. Mga ganyan na, isang set ng kulay. Yung parang yellow, brown. So, yun, napagdugtong-dugtong ko sila. At ito naman, another set naman of color. So, sabi ko nga nung Sabado, ini-start ko na siyang gawin. Kaya lang iniwan ko dahil nga kami ng crab, nag-harvest. Pero yung 3 set tong square, nagawa ko na, matagal na. Ayan. So, 8 cm yung bawat dulo. Doon ako nag-start sa kung saan ako nagtahi. Para pantay. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng marker. So, ang paglalagay ko nung strap, paloob, dun, from the marker, papasok. Ayan. So, guguhitan natin dyan. So, from the guhit, dun yung pinaka-end nitong strap. Ayan. Ayan. Tapos, dun din sa kabila. Although, madali lang siya eh. Ang mahirap lang kasi yung kunyari nagkat kayo ng square, square lang. Huwag na gawing complicated. Kasi ito kasi is 35 cm yung width, 45 yung length. So, kunyari nakapagkat na kayo ng tela, so tahiin nyo yung gilid and then tahiin nyo yung baba. Pero kung single lang naman na tela yung gagamitin nyo, so make sure na yung mga dulo ng pinagtahian nyo ay hindi manas na. So, pwede nyong i-reinforce ng tahi or kaya yung baliktaran na tahi. So, tahiin nyo muna from the right side and then doon ka ulit sa wrong side para maitago mo yung dulo ng mga tela. And, tapos yung sa dulo, pwede siyang straight lang. Pero kasi may ginagawa kong yung corner. So, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong corner.
ipipip ko na lang dito. So, I will be, yung parang, magdodrawing ako ng paper. So, ito yung bag, kunyari, nag-drawing tayo. Tapos, ito yung end na yun. Yan. So, para magawa niya ng ganito, this is what I am preparing. Itong dulo na to. Yan. Ito yung pinaka, ng bag, diba? So, meron siyang yan. So, ang gagawin nyo, di ba natahin nyo yan, magkabila. Tapos natahin nyo na rin dito. So, yun yung opening, di ba? Yun yung pinakataas eh. So, i-measure nyo, ano ba kung i-grab nyo muna to, itong both sides. So, ito, grab nyo yan, dapat magkapantay sila ha, kakapain nyo, dapat magka-align yan doon, magkabila. So, ito yung baba, ito yung side. Gagrab nyo. So, pag nag-grab nyo na, may measure kayo depende no, kung 5 cm, ito yon. So, both sides. So, dito lang tayo sa isang side. So, 5 cm. So, nag-grab nyo na. So, yung 5 cm, di ba, nandito yon. So, ito yung dalawa. Tapos, kung gusto nyo 5 cm din yung lapad, so, from the gitna, so, hatiin nyo yung 5 cm. So, magiging 2.5. So, ito yon. So, this will be the 2.5 cm. And this will be the another 2.5. Ayan. So ito, di ba 5? Kailangan pantay yan. Tapos, tahiin yun na. Tapos, ganun din yung gagawin nyo sa kabila. And then, you will be making itong dulo na to. Ayan. So, para siyang may, ay, siya yung nakikita nyo mga bag na may, ganyan. Kung ayaw nyo naman, ditahin nyo lang ng diretso. Kung nahirapan kayo. So, ganun lang. Okay. So, ayan na. Naikabit na natin yung ating isang handle. And then, we'll do it on the other side. So, ayan. Pinatahin na natin yung ating handle. Ina-attach na natin. And then, we were closing yung both sides ng bag. So, madali lang siya. So, we're grabbing it para yung kailangan pantay na pantay yung dalawang yung dalawang side kasi pag pinagkabit mo yan tapos hindi siya pantay, mag-tendency niyan yung isa na may bukol-bukol. So, kailangan talagang accurate yung pagkaano nyo. Kasi we're making the reversible, no? Yung double-sided. Pero kung single-sided lang naman na bag, yung hindi siya, yung ginagawa kong reversible, so, easy lang yan. Madali lang siya kasi itutupi mo lang. O, diba? What do you think? Laki.